Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Bella, hindi totoong pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko ay mula sa lolo ko. Karanasan niya ito mismo, kasama ang kanyang kapatid sa labas. Ayon kay Samson, noon umanong nakatira sila kasama ng pamilya sa Baybay, Leyte. Meron umanong gumagalang tao na sobrang misteryoso. Bumababa daw ito ng bayan tapos kinatatakutan ng mga tao. Hanggang merkado, umaabot doon ang katanyagan ng nasabing taong ito. Sa itsura pa lamang umano, mapagkakamalan na kriminal. Tugyutin, nakayapak lang o nakapaa, at may tangkil itong mahabang itak. May maraming lumabas na opinyon na kung hindi umano aswang, baka mamamatay tao ito. O hindi naman kaya mangkukulam. Hindi naman kasi kumikibo kapag tinatanong. Tititig lamang umano ito tapos tatango at aalis na. Hindi makausap ng diretsyo. Kapag nagpakita pa umano ang taong ito, bigla na lamang nagkakaroon ng patayan sa lugar. Hindi naman sa mismong nayon kung saan doon ito nagpapakita. Ibang lugar yon. Pero ang nakakapagtaka talaga na kung kailan mo makikita itong tao na ito, doon ay may nangyayaring hindi kaaya-ayang kaganapan. May natatagpo ang patay at kung hindi naman kaya, malalang sugatan. Ang palaisipan pa, yung mga buhay pa na natatagpo ang sugatan, hindi alam kung anong nangyari sa kanila. Yun bang wala sa sarili at hindi maayos magsalita nun? Para bang may sumunggab na lamang daw tapos hindi nila kilala at sobrang bilis naglalaho. Karabihan din sa mga ito o karamihan sa mga biktima ay yung hindi kilalang mga tao. Yung parang mga dayo. Sa makatwid, misteryoso din ang mga nagiging biktima niya. Pero may mga ilan namang nakikilala naman sa lugar. Yung tipong doon talaga nakatira sa dayong yon. Pero ganun pa rin ang sinasabi. Kaparehas lang yun sa mga dayo. Hindi nila nakita ang umaatake. Basta napakabilis lamang umano ng mga pangyayari nun. Kaliwat kanan talaga ang opinyon na hindi mo naman alam kung alin ang tama at mali. Pero ang tanong na yan, saan damakmak ang kasagutan? May ibang tila dinadagdagan at may iba namang binabawasan. Pero kung ano ang totoo, walang nakakaalam. Kung kaya naman marami ang nagboluntaryo na magmatsyag dito. Para na rin maselya ng lahat. Mabasag na at lumabas talaga ang katotohanan o ang totoong kasagutan. Ilang kinauukulan kasama na mga tanod at lokal na residente ang gumagala-gala gabi-gabi. Pero hindi talaga nila naaaktuhan. Oo, at nakikita nila ang tao. Pero sa araw yon, kadalasan may mga kaganapan. Nangyayari ito sa gabi bago pa magpakita ang taong yon, kaya gabi sila nagmamasid-masid pero wala talagang napapala. Hanggang sa dumating umano ang punto na kinompronta na nila ito at tinanong kung sino at taga saan. Dito na nagsalita ang tao na pangalanan nating Pidoy. May edad na pero magkisig ang pangangatawan. Taga-bukid lamang umano ito. At kung gusto pang ang sumama sa kanya kung saan siya nakatira, sasamahan niya ang kung sinong gustong makilala siya. Alam niya umano na may nagdududas sa kanya pero kung ano man yun lubhang napakalayo umano sa katotohanan. Hindi porket may mga kaganapang pagpatay ay siya na talaga umano dapat ang pagdudahan nun. Dagdag pa ng tao, kung may patunay na siyang dahilan,
Siya na mismo ang haharap at susuko sa kinauukulan. Pero kung wala umano, wala ding karapatan itong manghamak sa kanya. Natamiyeme umano yung mga tao nun na parabang sinampal ng kahiyan ng mga ito. Maalam kasi umano itong si Pidoy sa batas. Sa estado ng buhay at itsura nito, mapagkakamalan na walang pinag-aralan pero nagulat sila nang malamang matalino pala. Isa sa mga naroroon kasama na ang mga rumoronda, ang tatay ni Samson. Pag-uwi nito ay dala nito ang balita na maling tao ang pinagdududahan nila. Hindi umano itong si Pidoy at baka nagkataon lang talaga. Samantala, pugtong na anak lamang si Samson. May sakit ang kanyang nanay noon na may kinalaman sa matres. May kinakapatid naman si Samson at ito na ang inampo ng mga magulang niya na sinabi kong kapatid niya sa labas noon. Para kahit papano'y may makasama siya noon. May kaya sila Samson kung kaya anumang gusto ng mga ito, posibleng makamtan. Itong inampo na taga-bukid. May kamalayan na ng kupkupin ng pamilya. Pangalanan natin itong Arigo. Ang edad ito nang dumating sa pamilya nila Samson, nasa 8 taong gulang. Pero sa kabila naman ng lahat ay mabait daw itong si Arigo. Kasundong-kasundo ito ni Samson. Hanggang sa lumaki na lamang sila noon at kapwa mga binata na. Magpaganon pa man ay malaya si Arigo. Kung hindi nito nagugustuhan ng pagkupkop nila ay pwede itong umuwi noon. Umuwi naman talaga ito pero binibisita lang nito ang kaanak at totoong mga magulang. Tapos bumabalik din kina Samson na parang nagbakasyon lang saglit. Naipakupkop lamang ito para magkaroon ng magandang buhay. Sobrang pait kasi ng kalagayan ng kanilang pamilya noon. Inaya umano ni Arigo si Samson na alamin nila ang pagkatao ni Pidoy. Kabisado niya naman umano ang bukid at hindi malayong malalaman nila kung saan ito nakatira. Dagdag pa ni Arigo, ang mga totoong magulang niya ay kilala daw itong si Pidoy. Minsan na kasi itong napadako sa nayo nila at doon mismo nagpahinga sa tapat ng bahay nila Arigo noon. Mabuting tao naman umano ito at maayos makitungo. Taliwas sa mga kumakalat na haka-haka sa bayan. Pero tumanggi si Samson. Wala daw siyang panahon sa mga ganon. Hayaan na lang daw yon. Kahit ang totoo ay gusto din ni Samson na malaman ang patungkol kay Pidoy. Yun nga lang ay nagdadalawang isip ito dahil nga naiisip niya din ang panganib. Patuloy ang mga kaganapan noon, Sir Seth. Muli na namang nagpapakita si Pidoy. Gagala-gala na lang na parabang stranghero. Wala naman umanong binibili. Sa Bisaya pa ang tawag dito, suroy-suroy. Yung tipong parang asong walang may-ari. Ganun na ganun daw ito. Bagamat na ipaliwanag na ni Pidoy ang panig niya pero hindi maiwasan ang patuloy na pagdududa sa kanya. Pero tila ba walang paki dito si Pidoy. Hindi din ito naiisip na posibleng may magbanta na sa buhay nito. Sa dami ng mga kaganapan tapos iisang tao lang ang tinutumbok. Kahit man hindi totoo pero may mga tao na posibleng magka-interes na patay na lang ito. Hanggang sa katagalan, tuluyang nahinog ang korsonada at interes ni Samson. Nais niya ring alamin kung ano at sino ba talaga ito. Buhat nang ito na lang ang laging bukang bibig na mga marites sa kanila. Nakakairita na umano pakinggan ang puro na lang palaisipan. Kung kaya naman pumayag na si Samson na punta nilang bukid noon. Sila lamang dalawa ni Arigo. May baon pa silang mga dilata. Wala namang problema kapag nakarating sila sa lugar nila Arigo dahil may makakain naman umano sila doon. At ito ay kung sakaling maubusan sila ng konsumo. At ito din ang magiging pahingahan nila habang inaalam kung saan talaga nakatira itong si Pidoy. Sa naaalala ni Samson, umaga yon nang binabaybay nila ang mahabang sakahan. Nang makikita lamang ay palayan at ilang mga taniman ng gulay.
Hindi sanay si Samson sa mahabang lakaran kaya panay pahinga sila noon. Hanggang sa makarating na sila sa munting nayon na kung saan dito nakatirang pamilya ni Arrigo. Doon pa lamang nasilayan ni Samson ang totoong kalagayan ng kapatid niya sa labas noon. Sobrang hirap umano. Barong-barong lamang ang bahay. Sira pa umano ang bubungan. Pero sa kabila naman ng lahat ng iyon ay nakangiti ang pamilya. Nasabi pa nga ni Samson na papagawa niya ng maayos na bahay ang kanyang kapatid. Nagtanong ang nanay ni Arrigo kung bakit napabisita itong si Samson. Sinabi niya naman na kaya sila naroroon balak nila makitang tirahan ni Pidoy. Pero bigla umanong napakunot na mukha ng nanay niya. Pinagsabihan silang wag dahil nga delikado. Ayon naman kay Arrigo, kamakailan lang ay pinupuri nila itong si Pidoy. Papanong natakot na nang malamang pupunta nilang bahay nito. Dito na pag-alaman ng dalawa na napadaan daw si Pidoy noong isang gabi. Tuguan ito. Lahat nga umano sila noon ay natakot. Hindi lumabas ng bahay kahit paman subaglit si Pidoy para humingi ng mainom na tubig. Hindi daw nila ito pinaunlakan. Dito na naisip ni Samson na maaaring totoong mamamatay tao nga itong si Pidoy. Pero nagtataka ang binata gawa ng kung kilala ito ng mga magulang ni Arrigo. Bakit hindi man lang alam kung saan ito nakatira? Wala umanong ni isa sa mga taga-nayon doon ang nakakaalam sa kung saan ba talagang lungga nito. Minsan na rin may nagmatyag sa taong yon katulad ng ginawa ng taga-bayan. Inalam kung saan ito nakatira. Sinundan, pero naglaho na lamang daw yun bigla. Iniisip nila na baka doon ito sa may pangpang kung saan kinatatakutan yung lugar na yon. Napakarami umanong lamang lupa doon. Pero doon umano naglaho o banda si Pidoy nang sinusundan ito ng tagaron. Baka si Pidoy umano ay hindi tao kung di engkanto. Sa kabila ng mga narinig ni Samson, hindi umano siya nakaramdam ng takot. Mas lumakas ang kanyang kuryosidad kasi nga napakahilig nitong si Samson sa kababalagan, lalo na sa usaping engkanto. Sabi pa nga ni Arrigo na wag na lang itutuloy ang paghahanap dito. Pero umiling si Samson at sinabing ituloy na lang umano. Sigurado ka ba dyan, Samson? Nay, itutuloy daw ni Samson Sasamahan ko na lang siya. Pero bukas na lang po. Itago na lamang natin sa mga pangalang Malu at Nestor ang totoong mga magulang ni Arrigo. May kapatid pa itong 5. Si Arrigo ang 3. Ang panganay, napabuntisan nito tapos doon din nakisilong sa munting bahay na yon. Sos Mariosep, kanina lang parang natakot ka, iho. Alam mo, kung tinuturing mo na itong anak ko na anak na ng mga magulang mo, ikaw din tinuturing ka na rin naming anak. Kaya may malasakit kami sa'yo. Huwag niyo nang hanapin pa. Hayaan niyo na. Mga anak, balita ko, yung mga namamatay daw at natatagpuan na lang sa kung saan-saan. Mga aswang daw yon. Nako, kahit itanong niyo pa sa tatay niyo. Di ba, Nestor? Oo, at ito din yung base sa albularyo na kilala ko. Doon kasi nagkasakit tong bunso dinala ko doon. Tapos may mga tao din doon at napag-uusapan nga itong si Pidoy. Posibleng si Pidoy ang pumatay pero yun na nga. Ayon sa albularyo, nung masuri niya umano ang mga labi, mga aswang daw yon. Hindi niya naman sinabi sa mga tao kasi baka matakot. Hindi ba kayo nagtataka? Karamihan sa kanila mga dayo. At walang eksaktong dahilan sa kung anong nangyari. Siyempre tinatago nila ito dahil mabumunyag yung pagkatao nila Ito yung mga nabuhay pa. Inalam din ng albularyo yung nabuhay. Aswang din yung mga yon. Tugon ng tatay ni Arrigo. Ayon kay Samson, mas lalo siyang nagkaroon ng kursunada. Kung totoo na ito nga ang salarin at aswang ang pinapatay, ibig sabihin ay mabuting tao yon.
At kung hindi siya nagkakamali, ang paggala nito sa bayan ay maaaring pag-alam sa kung meron pang kasama ang napatay niyang aswang. Sigurado po ako, Nanay Malu. Kung may hindi maganda di takbuhan na, di ba, Arigo? Loko ka talaga, Samson. Baka mapano tayo dun, ha? Tapos ako yung pagalitan ng mga magulang natin. Natatakot pa naman ako sa tatay mo, Samson. Nahihibang ka na ba? Ikaw pa nga nag-aya sa akin Bilib ako sa tapang mo. Sige na, Arigo. Puntahan natin bukas din. Huwag kang sisimangot dyan. Ito pong si Arigo, nagkukunwari lang to pero gusto niya talagang puntahan yung lugar. Kinukulit nga ako nito ng paulit-ulit Wala nang nagawa ang mga magulang kung hindi ang pumayag na lang. Pero pinatangkil sila noon ng itak. Tag-iisa. Pinabitbit pa ng tawas tapol. Kulay abo ito na tanyag sa lugar ng Mindanao bilang malakas na pangontra sa mga nilalang. Hindi kaagad sila nakaalis nun. Bunsod nang bumagsak ang lakas ng ulan. Umaga yon tapos papaalis na sila. Saka naman sumama ang panahon. Hindi yun humupa kaagad hanggang sumapit na lamang ang hapon. Sinabi ni Arigo na ipagpabukas na lamang kaso si Samson nangangati na umano ang kanyang mga paa. Kailangan nilang hanapin sa unang araw at kapag hindi natagpuan, sa susunod naman. Napilitan si Arigo. Tumango na lang ito bilang pagsang-ayon. Pero makikita naman sa mga mukha na magulang ang pag-aalala. Alam ni Arigo kung saan yung lugar na kinatatakutan ng mga taga doon. Kaya ito ang una nilang pinuntahan. Malayo pa ba? Tanong ni Samson. Malayo talaga. Bukid nga Arigo, tol. Akala ko naman kasi maganda yung daan Hindi ko alam na ganito pala kapag nabasa ng ulan yung lupa. Sobrang dulas. Inabot ng takip silim. Saka pa lamang nila natatanaw noon ang nasabing pangpang. Sa ibabaw sila banda. Sobrang tarik uman nito. Naayon pa kay Samson kapag nalaglag. Kalabasang basag talaga ang kakalabasan. Sumunod lang siya noon kay Arigo. Na sa mga sandaling ito ay namumulot umano ng dahon ng niyog para gawing sulunon. Batid ni Samson ng mga sandaling yon na gagabihin talaga sila. Nagsisi siya. Hindi niya inakala na ganun kalayo. Sabi pa niya bukas naman dahil hindi naman ito ang unang araw sa paghahanap nila. Pero ayon kay Arigo, hindi pa sila nakakarating sa kung saan naglaho si Pidoy. Saka na lamang sila babalik kapag nakarating na doon. Dagdag pa nito, doon lang naman daw sa may unahan. Itinuro pa yung lugar na ito. Nasa tapat yun at kinakailangan nilang libutin ang bundok. Hanggang sa tuluyan ng dumilim. Dito na sinigaan ang sulo. Wala nang bakas ng tao ang landas nila. Dito na sinabi ni Arigo na nakarating na sila noon. Napakaliblib umano noon. Nakakatakot ang mga huni ng ibon. May kung ano pang kumakagaskas sa ibabaw ng puno na para bang mga unggoy itong nagtatago ng tamaan ng liwanag. Sa swerte nilang dalawa, nagpakita sa kanila si Pidoy. Takang-taka umano ang dalawa nun. Unang salta, akala lang nila napaparating na kung sinong tao. Kumabig pa yun sa ibang direksyon na para bang umiiwas sa kanila. Hindi man gaano malinaw dahil sa madilim ngayon pero yung postura kung paano maglakad at ang tangkil nitong mahabang itak. Napagtanto nilang si Pidoy yon. Nagkasikuhan pa ang dalawa at sabi ni Samson, ano man ang gagawin nila. Ay naman kay Arigo, titignan lang. Yun naman daw ang sadya nila sa lugar. Hoy, saan ka pupunta? Tawag ni Arigo. Sinundan ni Samson si Pidoy. Ang bilis ng paglalakad nito kahit walang ilaw na dala. Si Arigo kasi may hawak noon sa may sulo. Sumunod si Arigo. Binilisan niya rin ang lakad at baka kasi malaglag si Samson sa bangin. Nakita mo ba?
Nawala eh. Sabi ni Samson nang huminto ito sa isang banda. Hindi. Ikaw naman yung sumusunod, di ba? Kinakabahan ako. Kinakabahan pa. Ang tapang mo nga mag-aya sa akin dito eh. Nandito lang yun eh. Nawala bigla. Baka totoo yung sabi-sabi sa nain ninyo. Baka engkanto si Pidoy. Matapos makapagsalita ni Samson, nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa nakarating sila sa kung saan nawala banda si Pidoy. Wala na. Nerbiyoso na si Arrigo. Hindi na ito napapakali. Lalo na't paubos na noon ang sulo at walang dahon ng niyog sa malapit. Nagaya na itong umuwi na. Pumayag naman si Samson. Pero noong papauwi na sila, bigla na lang umanong bumungad si Pidoy sa kanilang harapan. Gulat na gulat ang dalawa at nagkasigawan pa mga ito. Habang itong si Pidoy daw ay tahimik lang, nakatitig sa kanilang dalawa. Mabilis na sinabi ni Arrigo na wag silang sasaktan. Ito namang si Samson parang tatakbo na. Pero tumawa daw itong si Pidoy. Ang sabi, bakit naman daw siya mananakit? Anong akala daw sa kanya? Pumapatay ng tao nun. Nagtanong pa ito kung ano ba daw ang ginagawa nila sa lugar. Hindi kaagad nakasagot ang dalawa. Hanggang sa maya-maya ay sinabi na ni Samson na may hinahanap sila. At ang hinahanap nila, si Pidoy. Ano? Sa ganitong kaliblib na lugar hinahanap niyo ako. Hindi ba ako titigilan ng mga tao? Teka, kilala kita. Madalas kitang nakikita dun sa merkado. Kalayo naman ang narating mo. Kasi nga misteryoso po kayo eh. Naimpluwensyahan kami ng mga tao doon na magduda sa'yo. Kaya ito para na rin mapanatag, inaalam din namin kung sino ka talaga. Itong kasama ko, kilala mo rin oh. Naroroon lang naman sa may babaan yung bahay nila. Nakikita ni Samson noon ang reaksyon ng mukha nitong si Pidoy. Parang natutuwa. Hanggang sa muling nagsalita ito at sinabing sumama daw sa kanyang bahay. Para na rin malaman umano nila kung ano ang tunay niyang pagkatao at para na rin matahimik umano ang buhay nila noon. Pumayag ang dalawa. Napangisi si Samson. Sa isip-isip niya ay makikilala niya ng taong ito. Sinama daw sila ni Pidoy sa kung saan ito nakatira. Hindi pala doon sa may pangpang. Ang kinaroroonan ng bahay nito ay natatapat mismo sa sunod na lungsod. Nasa bukid banda. Nang makarating pa sila sa lugar, may bahay talaga ito. Kaso nga lang ay walang ibang nakatira doon maliban na lamang itong si Pidoy. Base kay Samson, malinis ang pagkatao ni Pidoy. Yun yung pagkilatis niya nang makarating sa lugar. Marami itong naengkwento sa kanilang dalawa na kesyo hindi talaga taga doon si Pidoy. Taga Samar ito. Pero yung lupaing kinatitirikan ng bahay niya, pagmamay-ari umano ng angka nila. May nakatira naman umano doon bukod sa kanya. Nasa unahan lamang ano at kaibigan niya pa. Isa nga ito sa mga natanong ng mga taong umabot sa lugar na yon para imbestigahan siya noon. Hindi lang doon sa sentro. Bagkus ay pati ang ibang lugar ay may pagdududa din sa kanya. Na marami talagang umaalam sa kung sino ba talaga siya noon. Yun ang kauna-unahang beses na nakausap nila si Pidoy. Nakatunganga lamang daw ang dalawa habang nakikinig noon. Hanggang sa sumagi sa isipan ni Samson ang sinabi ng nanay ni Arrigo na napadaan itong si Pidoy sa lugar at duguan. Dito nahati ang atensyon niya, kung kaya't kinumpirma ni Samson ang lahat noon. Tumawa lamang umano si Pidoy at ayon pa sa kanya, baka basa lang umano siya ng ulan at hindi dugo noon. Totoong napadaan siya sa lugar pero hindi daw ganoon ang itsura niya. Ay teka, nagkaputik nga pala ako noon. Ito talaga mga tao kung ano-ano ang iniisip ko. Palibhasa kasi napapangunahan na sila sa kung anong naririnig nila sa iba. Kaya siguro ganun. Nga pala, paano yan? Malalim na yung gabi.
E di dito na lang kayo manatili. May baon pa talaga kayo makakain Sige, kukuha pa ako sa kaldero at kumain kayo dito. Pagkatapos magpahinga na tayo. Kung gusto niyo sa loob pwede tayo magsiksikan doon. Pero may mahihigaan naman dito sa labas. Magsisiga na lang ako para walang lamok. Wala nang nasabi pang dalawa. Pagod din naman umano sila noon. Matapos umanong kumain ay nagpahinga sila pero doon na lang sa labas. May beranda naman kasi ang mumunting bahay na yon. Mabilis silang nakatulog. Pero batid ni Samson na hindi pa natutulog si Pidoy. Hanggang sa nagising siya nang makarinig ng may nag-uusap noon. Pagsilip ni Samson, si Pidoy ito at isang tao doon na sing edad lang ni Pidoy. Nakasuot ng pang magsasaka ito. Nakayapak lang din o nakapaa. Mukhang maselan umano ang pinag-uusapan nila. Kung kaya naman nang kinig talaga si Samson. Hanggang sa ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang maging malinaw sa kanya ang pinag-uusapan ng mga ito. Ang sabi noong tao na kausap ni Pidoy, may sumangguni na naman umano. Tagababaan lang. May buntis umano doon na inaaswang. Ito din ay ayon sa albularyong kilala nila. Tapos ngayon lumapit ito sa kausap ni Pidoy para iparating kay Pidoy ang lahat nun. Sumagot naman si Pidoy. Ayon dito, may mga bisita siya at baka makahalata umano ang mga ito. Bukas ng gabi na lang daw siya pupunta. Hindi naman siguro nagmamadali ang albularyo. Ikaw ang bahala. Basta gaya pa rin ng dati Teka, ano ba yung sadya ng mga bisita mo dito? Ganun pa din ba? Kinikilala yung pagkatao mo? Oo, ang kukulit Sino kaya yung nagpakalat no? Wala namang nakakaalam na iba dito maliban sa'yo at yung albularyo Kailan kaya matatapos to? Marami sigurong aswang talaga dito. Gusto ko na ngang umuwi. Malay mo, may makakaalam na itong lupain pala hindi akin. Kolorum ako dito sa lugar nyo. Naku, lagot ako. Ganun pa naman ang pagsisinungaling ko sa mga tao dito. Biglang kumabog ang dibdib ni Samson. Gigisingin niya sana si Arigo para malaman din itong pinag-uusapan. Kaso nga lang ay naisip niya na baka maglikha ito ng ingay. Yung pag-uusap na yun ang nagpabago ng pananaw ni Samson. Sarado na kaagad ang kanyang isip. Pumapatay si Pidoy ng aswang. Hindi ito tagaron. Napadako lamang siguro ito dahil nga sa mga aswang na ito. Pero ang tanong, bakit? Bakit nagpapakahirap ito na pumatay ng aswang? Siguro may bayad. Ganoon ang pagkakaintindi ni Samson. Di ba nga mapapaisip din kayo? Sinong baliw ang tutugis ng aswang ng walang dahilan? Kung prinsipyo pwede pero yung tipong doon lang sa lugar talaga nila. Pero kapag dumayo na, para bang hitman na itong si Pidoy. At malamang dahil nga sa hindi talaga biro ang isang aswang hindi na kailadyan na may tangan at katangi-tanging abilidad yon. Sa madaling salita, hindi basta-basta si Pidoy. Noong umalis na umano yung lalaki, pasimple umanong pumasok sa loob ng bahay si Pidoy. Hindi na daw ito lumabas pa. Sinipat naman nito sa siwang ni Samson. Natutulog na umano yon. Gustong gusto niyang pukawin si Arigo. Para na rin may makakausap siya pero pinili niya na lang talaga na isarili na lamang muna. Sa isip-isip ni Samson, bukas ng gabi pa naman ito kikilos at hindi sila uuwi. Isa din sa naiisip niya noon yung sinabi ng tatay ni Arigo na albularyo din ang nakapagsabi na aswang ang namamatay. Napapatanong si Samson sa sarili, hindi kaya itong albularyo na tinutukoy ng kanyang ama at yung albularyo na kausap nito ni Pidoy? Iisa lang. Kinabukasan, humanap ng tiyempo itong si Samson. Umaga yun at gising na si Arigo. Pero hindi pa niya pinapaalam dito ang mga nalalaman.
Samantalang itong si Pidoy ay nagpapasipol-sipol pa habang may nilulutong kung ano doon sa abuhan. Hanggang sa nangamoy daw doon ng tila ba nilagang manok. Tuwang-tuwa ang dalawa. Manok ang niluluto nito. Napapailing na lamang si Samson sa mga sandaling yon. Nagpapakitang tao itong si Pidoy. Samantalang alam na niya kung ano talaga ang nakakubli sa pagkatao nito. Napakagaling magsinungaling. Parang totoo. May alam pa mga batas na mahahalata mong isang talagang dalubhasa. Nung matapos makaagahan, nagpaparinig na daw si Pidoy noon na kung uuwi ang dalawa, sa daanan lang pababa at sa kabilang lungsod lumusot. Kesa naman lilibot sa bukid na pagkalayo-layo noon. Hindi pa naman kami uuwi. Maganda dito tambayan, di ba, Arigo? Magbabakasyon muna tayo dito. Huy! Baka nag-aalala na sila nanay sa atin. Pati mga magulang natin dun sa lungsod, oh. Nakapagpaalam tayo pero saglit lang eh. Malalagot ako nito. Akong bahala. Huwag ka mag-alala. Malaki ang tiwala ng mga magulang ko. Lalo na't kasama kita at alam nila kung saan tayo nagtungo. Di ba ngayon paalam lang natin sa lugar ninyo talaga? Anong pinoproblema mo? Ito umanong si Pidoy lumikot ang mga mata. Bigla na lang itong naging balisa. Kakamot-kamot pa ito ng ulo. Sinabi nitong may lakad siya at may iwan ng mga bisita niya sa bahay. Di isasama din kami sa'yo. Nang sa ganun malaman ng mga tao na wala ka talagang kinalaman sa mga nangyayaring pagkamatay ng mga hindi kilalang mga tao. Di ba maganda yon? Hindi ka na pagkakamalan. May kaibigan ka na eh. Huwag ka kasi palaging mag-isa. Yan ang dahilan kung bakit ka ba napagdududahan eh. Banat ni Samson at talagang nagpipigil itong mapatawa. Upang sa ganon ay hindi mapaghahalataan. Tama lang na hindi niya ito sinabi kay Arigo dahil may pagkamarites daw ito. Si Pidoy ay hindi napapakali. Ayon dito ay hindi niya kailangan magpasama. Importante ang lakad niya. Maselan ito dahil personal daw yon. Anong meron dun? Patunayan mo sa mga tao na malinis ka talaga. Basta sasama kami sa ayaw at gusto mo. Walang hiya naman oh. Kulit yung dalawa. Ano bang gagawin ko? May nakalimutan pala ako. Diyan muna kayo May pupuntahan lang ako saglit. Bigla na lamang umalis itong si Pidoy. Alam naman ni Samson na ang pag-alis nito ay wala na talagang balikan. At kung babalik man, siguradong yun ang mga sandaling wala na sila sa bahay. Kung kaya naman siniko niya si Arigo, sundan umano nila. Nagalit pa si Arigo. Baka magalit itong si Pidoy. May mahaba pa naman umanong itak yon. Hindi na umimik pa si Samson. Sirit ito ng lakad at sinundan talaga si Pidoy. Yung tipong hindi talaga makakatakas ito. Ilang distansya lang ang layo nila. Naiisip ni Samson na kapag tumakbo ito ay pagkakamali na ni Pidoy. Alam niya sa sarili na magkukunwari pa rin ito, kaya hindi nila lulubayan yon. At ayun na nga ang nangyari. Banas na banas daw si Pidoy noon. Kulang na lamang ay maglupasay ito sa lupa na parang batang nagtatampo. Ang sabi ay huwag daw siyang susundan. Doon na lang daw sa bahay dahil babalik lang siya. Kukuha lamang ito ng maraming makakain dahil nga magbabakasyon ng dalawa doon. Kahit papano, may manguya daw ang mga bibig nila. Sasama kami sa kung saan ka pupunta. Bahala ka dyan. Hanggang sa ayun na. Sumuko daw kalaunan si Pidoy pero namumula yung mukha sa galit na para bang gusto na silang saktan nun. Etong si Arigo naman takot na takot. Bang klase mga bata to. Alas sige. Ano mang sasabihin ko? Atin lang to Totoo yung pagdududa ng mga tao dito. Pumapatay talaga ako. Pero aswang yung pinapatay ko. Ay, sa kauna-unang beses ngayon pa lang ako nabunyag yung pagkatao ko sa hindi kilalang katulad niyo Okay na ba yun? Pwede niyo ba akong lubayan? Inamin ko na. Ako ang dahilan ng lahat pero itikom niyo yung bibig niyo dahil palalakin ko talaga yan gamit yung itak ko.
Sabi ko na nga ba bibigay ka din. Alam ko na kagabi pa. May kausap ka at nagising ako nun. Pero, ayun nga, sasama kami. Sumabat naman si Arigo habang nakasimangot ang mukha nun. Ang sabi nito, saan naman daw sila sasama? Papatayin ng aswang. May kontak na albularyo yan Di ba nga, Pidoy? Ano, isasama mo kami o ibubunyag namin ang pagkatao mo? Hindi ka naman papatay ng tao talaga Kaya hindi ako natatakot sa'yo. Isasama mo kami o hindi? Napilitan na lamang tumango si Pidoy. Pero galit na galit talaga ang mukha niya. Bumalik sila ng bahay nun. Ang sabi nito ay gabi pa naman daw ang alis niya. Kung hindi lang daw dahil sa dalawa, hindi siya aalis dun kaagad. Nang makarating sila sa bahay ay para umanong pusang galit si Pidoy pero pinipilit na magsalita ng mahinahon. Sadyang mabait talaga ito at hindi marahas na tao. Kaya si Samson, kumpiyansang kumpiyansa. Pidoy, biro lang naman yung ginawa namin. Huwag ka mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo kami. Hindi lang talaga ako napapanatag. Kahit papano, hindi na ako baliwt ko tulad ng lumilipad ng diwa sa pag-alam sa kung sino ka talaga. Bakit ka nga ba napunta dito? Sino ka talaga? Dahil lang ba sa aswang o may motibo ka pa doon? Ang hirap naman kasi isipin Taga-ibang lugar ka. Wala naman talaga akong interes na umabot pa dito Ito kasing albularyo na taga rito, kapatid ko. Nakiusap sa akin. Tagapanay yung aswang dito. Doon ako dati namamalagi tapos nang mamatay ang mga magulang namin. Umuwi ako. Ngayon biglang bumisita yung kapatid ko kaya ayun. Malaki ang respeto ko sa kanya kaya pinaunlakan ko na lang. Hanggang karunungan lang siya. Wala siyang karanasan sa pagpatay o pagharap sa mga aswang. At yun na nga ang dahilan. Wala nang bumabagabag sa isip ni Samson. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na siya sasama umano. Sumama ang dalawa pagsapit ng gabi. Medyo malayo ang pinuntahan nila pero malapit naman ito sa kung saan sila banda nakatira. Sa lungsod lang pero liblib na. Pero sakop pa rin yun ang lugar. Sa isang purok nga lang o sitio yun. Dumating sila sa bahay ng kapatid nitong albularyo. Ito na yung pinagdududahan ni Samson. Nagsabi na aswang ang namamatay sa lugar. Pangalanan na lamang nating Jethro. Mang Jethro. Mas matanda ito kay Pidoy. Nagtaka pa nga ito sa kung bakit may kasama si Pidoy. Ito namang si Pidoy parang paslit na kumakamot sa ulo. Makikitang malaki talagang respeto niya sa kapatid. Ang kukulit Sumunod at hindi ako nilulubayan. Huwag mo nang pansinin yung dalawang yan. Saan ba banda yung sinasabi mo, Manoy? Nagkataon pa talagang narito yung mga animal na to Wala tuloy akong kawala. Tumango na lang si Mang Jethro. Para bang napilitan lang ang mama. Nagmungkahi ito na sasama siya. Ituturo niya ang lugar kung saan banda. Basta si Arigo at Samson umano noon ay huwag magpapahalata. Pabigat daw kasi sila noon. Huwag din umanong mag-iingay at lalong huwag na huwag aalis sa lugar kung saan ito ang sinabi ni Pidoy na tataguan nila. Iwasang makipag-usap sa mga tao. Yan ay kung sakaling may makakita sa kanila noon. Walang ano-anong pumayag ang dalawa. Habang si Pidoy naman ay parang binagsakan ng kulog at kidlat ang mukha noon. Nakasimangot na animoy sobrang nagsisisi. Umalis na sila matapos makapag-usap. Tahimik lang si Arigo at Samson pero nagkakasikuan ng dalawa. Papunta silang bukid at doon itinuro ni Mang Jethro ang bahay. Dalawa umano ang aswang. Isa dito yung sobrang agresibo. Papatulan niya umano dapat pero hindi sapat ang kakayanan niya para mapuksa ito. Hindi katulad ni Pidoy na kahit magkaungas-ungas sa mukha talagang hahabulin ng nilalang. Siya, sige Manoy, alis na kami. Parang nakakatamad kumilos. Nagdadalaw isip ako at baka mabulabog
Hoy kayong dalawa, alam mong sasabihin ko, sumunod kayo ha. Kapag nakakita kayo ng aswang, wag na wag kayo matakot. Teka Manoy, saan ba nakatoka yung mga to? Maraming bakas dito pero nagkalat naman. Alam mo na yon, Pidoy. Paligid lang. Ipain mo kaya tong dalawa ng madala naman. Sige na, kapag napatay mo yan pwede ka nang umuwi. Baka kasi mag-imbita pa tong dalawang to ng sangkatutak na mga kasama Isang batalyon yung bubuntot sa'yo, sige ka. Umalis na umano sila noon. May panakanakang bahay sa lugar pero isa lang ang tinutumbok nila. Ang nasa espasyo. Kung saan naman sa kabilang parte nito ay palayan na. May ilaw naman doon na nagbibigay detalye sa lugar kahit madilim. Habang papalapit sila sa bahay, halong kaba na may pananabik si Samson. Pero itong si Arrigo, sabi nito ay para daw puputok ang butsi niya sa takot. Nilalabanan niya lang. Sinasakyan niya lang umano si Samson. Tsaka kahit papano daw noon makakita din siya ng aswang. Kaya nga lang hindi niya talaga umano maiwasan ang mangilabot. Nagtuturo na ng lugar itong si Pidoy. Maraming direksyon at ang sabi nito, kung sakaling may kakaiba sa paligid, lilipat lang daw sila. Pero wag na wag magpapalata. Kumbaga, lalayo lang ng konti nun. Tumango naman ang dalawa. Noong nakarating na sa palayan, sinabi na ni Pidoy na manatili lamang sila doon. Siya naman kikilos na. Aalamin niya ang sistema ng lugar. Ramdam niyang wala pang aswang. Umalis daw itong si Pidoy. Pero nakikita naman nila yon kasi nga malawak ang lugar at bihira lang ang sagabal. Natakot sila noon dahil nga hindi na bumalik pa si Pidoy. Lalo't sa mga puntong yon ay nakakakita na sila ng dalawang taong nagpapalakad-lakad sa paligid ng bahay. Mabilis na lang naisip na ito yung mga aswang. Tao lang naman daw tingnan pero pangit. Yun ang akala ni Samson. Maya-maya lang ay biglang pumanhik ng niyog ang isa. Ang bilis daw nitong nakaakyat na parang butike. Pumatiwarik pa ito nang makarating sa kalagitnaan ng puno na yon. Habang yung isa naman, malapit sa kanila. Kung kaya't walang ano-anong naglakad ng mabilis sa mga ito patungo sa nakatirik na kamalig doon sa palayan. Pero ganun na lang ang pagkagulat nilang dalawa. May tao sa kamalig. Sindak na sindak ang mga ito. Dahil ang taong nakikita nila ibang-iba ang itsura. Nakapatong daw yon sa upuan. Nakapormang palakanon. Nagkapulasan ng dalawa. Koredas na daw yon. Tinakbo nila ng putikan. Nagkadapa-dapa at hindi na alam sa kung saan patungo. Nung makalayo na sila doon, ay doon pa lang ito nagpahinga. Pero hindi na tanaw nilang bahay doon. Ang sabi ni Samson, 3 pa lang aswang. Walang hiyang yan. May isa pa sa kamalig. Ikaw naman kasi ang kulit mo Ayan, ano na? Takot ka na din pala. Kaya abang mo kanina tapos nauna ka pang tumakbo. Nagtalo ang dalawa noon na kamuntikan pang magkasuntukan. Mabuti na lamang at hindi nagpatuloy ito. Gawa ng tumahimik at nagpigil na itong si Samson. Tama naman kasi itong si Arrigo. Kumbaga, garbo na nagtatapang-tapangan lamang si Samson. Pero sa harap pala ng aswang, mababahag na. Matagal din silang nanatili sa lugar. Sobrang dumi ng dalawa. Walang kibuan. Inaantay nila si Pidoy. Hindi na nila pinili pang lumapit sa bahay. Inabot yun ng madaling araw. Nakatulog pa nga daw si Arrigo. Maya-maya ay dumating si Pidoy pero para umanong matatawa ito nang makita ang dalawa. Dito na gumanti ng banat si Pidoy. Mga takot naman pala umano. Ano daw ang sabi niya? Lilipat lang ng pwesto at hindi tatakbo. Nagmukha tuloy ang dalawa noon na kalabaw na galing sa pag-aararo. Sinabi naman ni Samson na 3 manong aswang.
Nakita nilang isa sa kamalig. Sobrang nakakakilabot umano ng mukha nun. Alam kong 3 yon. Kala ko nga, dun lang kayo eh. Walang pa kayong aswang sa inyo. Nakatuon yung atensyon nila dito sa biktima nila. Kung nanatili lang kayo, di napanood nyo sana kung paano ko pinatay. Kaso naawa ko dun sa isa na nasa kamalig eh. Babae na buntis pala yon. Kakaiba no? Buntis na aswang. Tapos mga aswang ng buntis. Ano? Gusto nyo pang sumama? Pwedeng-pwede, walang problema. Basta walang takbuhan ha. Wika nito sabay umanong umiling ang dalawa. Ang sabi naman ni Samson, uuwi na daw sila nun. Nahirapan pang tumayo si Samson kasi namanhid dito. Natumba at muling nagkaputik. At yun na nga ang nangyari. Parang mga basang sisiw ang dalawa na naglalakbay sa gilid ng kalsada. Si Pidoy naman ay lumihis na ng daan nun. Kinaumagahan ay umugong ng balitang may namatay na naman. Pero sa pagkakataong ito, aswang ang namatay. Ang isa dito ay nasa anyong aswang pa. 2 umano yun at ang laki ng sugat sa katawan na parabang tinaga ng sobrang talim na itak. Magpaganon pa man, hindi na nila narinig pa ang pangalan ni Pidoy na nabanggit doon sa tsismisan. Nakikiusisa ang dalawa. Parang kunwari walang alam. Hindi din nila sinabi ang mga natunghayan nila. Kinubli ng mga ito ang pagkatao ni Pidoy noon. Pero alam niyo ba, mula daw noon ay bumibisita na si Pidoy sa bahay nila. Naging malapit nilang kaibigan ito. Samantalang wala naman itong naging problema sa kanilang mga magulang. Mabait naman kasi talaga si Pidoy. Minsan pa nga'y nagdadala ng makakain ito. Kung hindi manok kung ano-ano na lamang ng mga gulay. Sa pagkakalam ni Samson, dekot yung mga dala nitong pagkain. Baka nadaanan lang sa lugar tapos dinampot at dinala sa kanila. Wala naman kasi mga alagang manok si Pidoy. At lalong wala din itong tanim ng mga gulay. Madalas ang pagbisita nito at doon pa tumatambay kapag walang pinagkakabalahan. Pero paminsan-minsan kapag meron, dumadaan ito kila Samson. Tapos umaalis din kaagad. Sa mga pagkakataon na yon, alam nilang may tinutugis na naman itong si Pidoy. Ang misteryosong si Pidoy.